Hallelujah. Sabi nga po sa ating aawitin ngayong umagang ito, let everything that has breath, praise the Lord. Tayo po ay sama-samang tumayo. At bago po natin simulan ang ating worship, let's come in prayer. Father, we praise your name, O God. Father, we acknowledge, Lord God, your goodness, Panginoon. We acknowledge your surpassing greatness, Panginoon. We acknowledge your awesome power, O Lord Jesus. And we praise your mighty and holy name alone, O God. Kayo lamang ang itinataas po namin ngayong umagang ito, Panginoon. And Father, we invite your presence in our midst, Lord God. As we sing praises to your name, O God, be with us. And continue, Lord, to touch our heart, Lord Jesus. Continue, Father, na iparanas mo, iparamdam mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, your goodness and your presence, Lord. Because you are God who is with us always, Panginoon. Never na iniwan mo po ang bawat isa. And that's the thing we think about you, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. And we continue to praise your name, O Lord Jesus. Here in this place, here in this sanctuary, Lord God, you alone is to be praised. And let everything that has breath, praise the Lord! Hallelujah! Praise Him in this sanctuary.
Hallelujah. Praise your name, O Jesus. We praise you, O God. Hallelujah. Again, O Lord, you alone deserve all the glory, Panginoon. And this praise song, Lord God, is for you alone, God. Because we acknowledge, Panginoon, your presence in this morning, Panginoon, your goodness, Lord Jesus. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. The promise of God is true. Hallelujah. Come on, church. Let's worship our Lord Jesus. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and me?
honor, all the praises. For you are our sovereign God, the God who is in control, the God who is faithful and true to your promises, O God. Ikaw nga lang po ang aming pupurihin, for you are more than enough. Lahat po ng ginagawa niyo sa amin, Lord God, sa aming buhay ay more than enough, Lord God. Pinag-aapaw niyo po kami, Lord God, ng inyong kabutihan, ng inyong pagpapala, ng inyong pagmamahal, Panginoon. At sa inyo nga lang po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Sa gitna. Amen, praise God. Purihin ang Panginoon, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, I believe that this is the day that the Lord has made. So, sa oras na ito, the message of the Lord is the message of the Lord now is entitled, More Than Enough. Ano ba ang sapat para sa atin? Sapat na ba yan? At sapat na para sa atin? Okay. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang passage po natin ay nasa Mark chapter 10, verse 17 to 22. Okay. Sabi dito, now as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And he answered and said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, One thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo ng iyong banal na salita. Patuloy po, Panginoon, that we acknowledge you in our midst, O Lord God. Holy Spirit, we acknowledge you in our midst. At patuloy po, Panginoon, na kayo ang magturo sa amin. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng karunungan upang makita namin ang sustansya ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, as you enfold us, O Father God, with the love that cannot be broken. Maraming salamat at sa inyo po namin binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa ay magsasabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon and let us take our seat. Okay. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito.
More than enough. Sa pagkakataon po ngayon, actually itong passage na ating binasa, kadalasan na ang focus natin dito ay patungkol sa riches and wealth. Dahil ito nga ay it refers doon sa young rich ruler. Okay. So, kung ang ating focus ay sa kayamanan, okay, minsan hindi natin minsan nakikita kung ano talaga ang sustansya ng sinasabi dito sa passage na ito. And if we are talking about riches and wealth, sa panahon natin ngayon, yung 6 digits amount na pera ay para bang baliwala na. Ano ba ang pinakamataas doon sa 6 digits na numero ng pera ngayon? 999,999. Okay. So 6 digits yun. Ngayon, pag sinabi natin 7 digits, 1 million. So yung 6 digits, 1 million, ano sa tingin nyo? Ang issue ngayon, sa kapanahunan natin ngayon, parang baliwala na yan. Kung pupunta tayo ng 7 digits, 8 digits, pupunta tayo doon sa tinatawag na 100 million, o kaya billion, o kaya trillion, yan na ang issue sa kapanahunan natin ngayon. Yan na ang pinag-uusapan na pera ngayon eh. Magkano ba ang budget ng ating bansa sa year 2025? Magkano? 6.352 trillion. Okay. Imagine nyo po kung gaano karami yung pera na yon pag inilagay natin dito sa kwarto. Hindi, totoo po yun. Kasi, kwento ko lamang po, may kakilala kaming Muslim. Noong nagkaroon ng gera sa Marawi, ang sabi niya, doon daw sa Marawi, ang mga bahay raw po doon, ang mga may-ari ng mga bahay doon, hindi po sila nagtatabi sa bangko. Nasa loob lang ng bahay nila. Nasa mga vault. At ang ibang kwento, may mga bahay raw doon na punong-puno ng salapi. Okay. Pero dito sa ating slide, what is enough? Ano ba talaga ang sapat para sa atin? Sapat ba sa atin yung ganyang karaming pera na halos nasa flooring na nagkalat? Sa mga mahihirap, sapat na yung isang dangkal, isang butil, isang kamay na mga bigas, at yung sandok ng mga kanin. Minsan pag kumakain tayo, akala natin sapat na yun isang pinggan na kanin natin. Pero hindi pa pala. May comeback pa pala tayo. Kuha pa tayo ng ganon. At minsan, pag ginaganahan pa tayo, babalik pa tayo. So, yung sinasabi ng it is already enough, hindi pa pala enough yon. Ngayon, what is really enough? Yung passage po natin ay talagang it is a picture of a rich young ruler. He is so very right, kung isa-summarize po natin, he is so very right. Bakit? Because he came to a right person. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. He came to a right person and then he asked for the right question. Ano ang kanyang question? Patungkol sa eternal life. And then, he received the right answer. Sinagot siya ng ating Panginoon. But in the end, he done wrong. Kung titingnan natin yung kabuuan ng passage natin. Bakit? Kasi tama lahat yung kanyang approach, tama lahat. Pero pagdating ng huli, it is
disappointment, and it is a failure. Bakit? Sapagkat nagsimula ng maayos, nagtapos ng hindi maganda. So, we are dealing somewhat dito sa ating passage regarding riches. At kadalasan nga, ang nagiging focused ng ating mind, pag ito ang ating passage, ay patungkol doon sa kayamanan. Riches, wealth. For we know, alam natin na pag pinag-usapan ng riches, there are negative things na dumarating sa atin when it comes to riches. Di naman masama kung maging mayaman. Masama ba maging mayaman? Palagay ko hindi. Depende lamang. 3 klase po yan. Kaya mayaman ng isang tao, it's either yung kanyang na-inherit ay kayamanan. Maaring ang kanyang ancestors, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang angkan ay puro mayaman. Kung kaya't wala tayong magagawa, mayaman siya. Pero may pagkakataon naman na yumaman ng isang tao because of wicked and evil things. By hook or by crook, by any means, gusto niyang magkaroon ng yaman. He do every possible things para siya ay yumaman at siya ay naging mayaman. Pangatlo naman, yumaman ang isang tao dahil sa pagpapala ng Panginoon Diyos. Tandaan natin, sabi sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessings of the Lord brings wealth, and He adds no sorrow in it. Kapag ang pagpapala ay galing sa ating Panginoon, ito yun mananatiling kayamanan sa atin. And He will add no sorrow in it. Hindi tayo makakatikim ng anumang problema. Why? Sapagkat galing ito sa ating Panginoon Diyos. But then, doon sa dalawang tao na may iba't ibang kayamanan, tandaan po natin, unless they don't have the Lord Jesus Christ, they will have problem. Yung ang tumaya sa loto nanalo siya ng 10 million. Instead na matuwa siya, nagkaroon siya ng problema. Alam nyo, doon sa kanyang pagkapanalo sa loto, okay, ang nangyari, yung pera na kanyang tinamaan, wala siyang napakinabangan. At nung minsan nakita ko, puting-puti na yung buhok niya. Dati itim tapos naging puti. So, tandaan po natin, ang pagpapala po ng ating Panginoon, pag tayo ay pinala ng ating Panginoon at tayo ay nagkaroon ng maraming resources, it is galing sa, kung alam natin na ito ay truly galing sa ating Panginoon, it is a blessings para sa atin. At hindi tayo makadarama ng ano pamang kapighatian, ano pamang trouble doon sa pagpapala na ipinagkaloob niya sa atin. Ngayon, when it comes to riches, ang pinaka dapat na makita natin dito is that riches, it has an absorbing interest. Pag ang halimbawa ang isang tao ay may wealth at mayroong kayamanan, okay, ang nangyayari, ang kanyang interest ay nandoon lamang sa kanyang kayamanan, sa kanyang wealth. At wala siyang pakialam. Hindi niya nakikita yung care niya sa kanyang pamilya, hindi niya na maasikaso, hindi niya kilala yung kanyang mga neighbor, at kahit na yung obligation niya, okay, doon sa spiritual life niya, hindi niya na magampanan. Why? Because of the absorbing interest of riches. At minsan, ang problema rin, pag tinatalakay po natin itong riches, sapagkat
sometimes nandito po kasi yung focus ng tao sa riches and wealth. Sometimes itong riches po ito, nakikita po natin yung deceitful promises nitong riches na ito. Ano ba ang pangako ng mga kayamanan na ganito, ng mga wealth na ganito? Ang pangako nito ay, wala na akong kinakailangan sa buhay ko, mayaman na ako, kahit na ano, gusto kong makamtan, so everything I can have. So, wala na akong pakialam. Ang pakialam ko na lang ay yung aking sarili sapagkat ako ay mayroong kayaman. Yan po ang deceitfulness ng riches. The foolish pride of riches, okay, the hardening selfishness of riches. Lahat ng mga bagay na ito. Now, dito sa ating passage, the rich man wanted something he needs. Something na meron siyang kailangan. He was desperate in need of one thing. Okay. At ano yung one thing na naisin niya? Tandaan natin, mayaman po siya. But then, his riches is not enough for him. Hindi enough yung kanyang kayamanan para sa kanya sapagkat parang may kulang dito at parang may kinakailangan pa siyang makamtan sa kanyang buhay. And that is, he is having a problem, and that is, yung sapat na nakikita niya sa kanyang sarili ay hindi pa pala sapat, and he needs more than enough. Ano ang kailangan niya? Eternal life. Alam niyo po, pag pinag-usapan po natin yung eternal life, at titingnan po natin yung condition nito, young ruler. Doon sa Matthew, Mark, and Luke, itong rich man na ito ay identify as a rich man. Doon sa Mateo, he is identified as a young man. At doon sa Luke, he was identified as a young ruler. Rich, young ruler. At pag pinag-usapan natin yung everlasting life, na kung saan yun ang kanyang naisin, minsan, being a young ruler, very rare yung ganitong klase ng pagnanais. Sapagkat sa mga kabataan, sino ba sa mga kabataan ang nagnanais na, Panginoon, gusto ko ng kaligtasan, gusto ko ng eternal life? It is very rare. Unless otherwise, yung kabataan ay na-share natin ng salita ng Panginoon Diyos. But prevalent, mga younger person, mga binata, mga dalaga, minsan wala sa kanilang imagination yung eternal life na yan. But this man, he is considered to be a conscientious, responsible, and dependable man. Bakit? Ruler pa nga siya. Ba't siya naging ruler? He may be one of the ruler doon sa kanilang sa Sanhedrin sapagkat siya ay tinukoy dito na ruler. Meaning to say, mayroon siyang leadership itong young rich ruler. So, he is dependable and makikita natin na ganap na siya doon sa kanyang katatayuan, but he was eagerly seeking for eternal life. At ang makikita natin dito, he was desperate and he wants an urgency need of this eternal life. Kailangan niya. Kaya, kung titingnan natin, ang bagay na dapat nating makita dito, sabi dito, the rich man's urgent and desperate rush to come to Jesus. He is seeking Jesus. Ang sabi doon sa verse 17, now as he was going out on the road, ang Panginoong Jesucristo to he was going out on the road, one came running,
knelt before him and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" Okay. So, ayaw ma-miss nitong rich man ang opportunity na hindi niya ma-approach ang Panginoong Hesukristo. So, nung nakita niya ang Panginoong Hesukristo on the road, immediately, he ran. Tumakbo kagad siya. At ang Panginoong Hesukristo naman ay naka-steady. Minsan, pag may kakilala tayo at tumatakbo tayo papunta sa atin, minsan ayaw natin ng ganong senaryo eh. Bakit? Baka, ito na naman baka mamaya mangutang na naman to sa akin, kaya tumatakbo to papunta sa akin eh. Kaya minsan ayaw natin na mayroong tayong kakilala o kaibigan na ang approach sa atin ay tumatakbo eh. But then this one, very different. This one, siya ay tumakbo. He came running. There was an urgent and desperate rush to come to Jesus. So, makikita po natin dito yung talagang pagnanais nitong rich man na mahuli ang ating Panginoong Hesukristo. There is a sense of urgency and desperation wherein we can seldom see sa ibang tao. Yung iba nga, pag in-approach mo dahil mag-share ka ng banal na salita, minsan talagang umiiwas pa eh. Okay. Pero meron namang iba na mayroong pagnanais, kaya pag may nakita silang church na ganito, ay, itong church na ito ang hinahanap po. Kinakailangan ko ang spiritual growth dito sa church na ito. So immediately, pumapasok sila sa loob ng church. And that's how God touched every person na nangangailangan ng spirituality sa kanilang buhay. So, we are talking about eternal life, but then we can see na itong tao na to, he was a humble. Bakit? Because he cast himself to the ground kneeling. Humble siya. He kneel. He esteemed Jesus so very highly. No? This man was respectful and he addressed Jesus as good master. He is concerned about his spiritual welfare. So makikita natin, itong rich man na ito, no, na para bang sa tingin niya, baliwala sa kanya yung kayamanan na yan, pero ang gusto niya, itong eternal life. So, ang problema, sa ibang tao, gusto nila ng eternal life, gusto nilang makarinig ng salita ng Panginoon, pero hindi sila pumupunta doon sa right source na dapat nilang puntahan. Minsan, ang napupuntahan nilang mga tagapagturo o napupuntahan nila ay hindi talaga tunay at genuine na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, he approached Jesus, the source of eternal life, and he asked, confessing his needs. What is eternal life? Eternal life, a life that is forever. It means a continued life after death. The Bible explains it is a quality of life that begins on earth and continue in heaven. So, alam na po natin kung ano ang eternal life. Ba't kayo ngayon nandito sa church? Are we all convinced that we have an eternal life? Bawat isa po sa amin. Amen ba tayo doon? Amen. Sa akin po kasi, pag i-define ko yung eternal life o kaya yung kaligtasan, simpleng-simple lang eh. Nakapagbuhay ka dito sa mundong ito at inihinga mo na yung last breath mo
dahil papanaw ka na, pagpikit ng mata mo at pagbukas ulit ng mata mo, nandudoon ka na sa destination mo. It is either doon sa piling ng ating Panginoon sa kanyang kaharian, or it's either doon sa condemnation o kaya doon sa lugar na mayroong torment and suffering. Ito lamang po yun, yung eternal life. So, ito po yung buhay na pagkatapos dito sa mundong ito, yon ang ating magiging destination. Eternal life din doon sa condemnation at may eternal life din sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat doon sa ating pupuntahan, especially doon sa place of condemnations, there will be no second option. Wala nang second option. Wala nang second chance. Nandoon na eternally forever and ever. Kaya't sa atin ngayon, mapalad tayo sapagkat pinili natin na magkaroon tayo ng eternal life na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. So, sabi doon sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ito yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, na sa muling kanyang pagkabuhay, kasama na tayo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa pagbabago ng ating buhay. It is either the newness of life here on earth or the newness of life eternally na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. So, he believed that eternal life existed. Kaya niya in-approach ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niya na mayroong totoong eternal life. He came running and kneeling before Jesus Christ, and these things na ating malalaman ay hindi pangkaraniwan sa ibang tao. Kasi kung titingnan natin, ang mga mayayaman sa kapanahunan natin ngayon ay nandoon yung kanilang isip sa kanilang kayamanan, sa kanilang mga malalaking negosyo. And they don't have anything na means kung papaano nila ma-uplift yung kanilang spiritual life. Even then, they don't have any time sa mga spiritual things ng ating Panginoon. Because their mind is set here on earth. Nandito ang kanilang kaisipan na ang sinasabi nila, ang kanilang iniisip na itong kayamanan nito ay sa akin at itong kayamanan na ito ay mananatili sa akin. So, napakalungkot kung ganon ang magiging sitwasyon na kung saan ang mga mayayaman ay nandoon na lang yung kanilang kaisipan sa, sabi ng iba, pinagpaguran ko yan pinaghirapan ko yan Okay, so kasalanan ko ba kung bakit ako yumaman? Okay. Kung bakit ako nagkaroon ng ganitong wealth? So, hindi mo nga sila masisisi. But then, tandaan natin, yung kayamanan dito sa mundong ito, all these things will perish. Lahat ng mga bagay na ito ay iiwanan po natin dito sa mundong ito. Kaya, instead na maiwanan natin, itong mga malalaking negosyo na ito, praise the Lord, doon sa mga merong malalaking negosyo na nakakilala sa ating Panginoon, they already do whatever things na kinakailangan doon sa kanilang kayamanan. Ginagawa nila, binabahagi nila ito doon sa mga mahihirap. At gumagawa sila ng kapamaraanan kung paano ang mga mahihirap ay magkaroon ng kabuhayan doon sa panibagong negosyo na kanilang mga tinatayo. So, ganun ang nagiging sistema ng iba kung halimbawa mapalad sila na sila ay tumanggap at
nakarinig ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. So, let us see to it na dito sa ating passage na ito ay makikita natin dito yung marubdob na paggalang nitong mayaman na ito sa ating Panginoong Hesukristo. But then one thing na dapat po natin malaman, sabi dito sa verse 17 and 18, to praise, kneel, and revere Jesus is not enough to receive eternal life. To praise, to kneel, and revere Jesus is not enough to receive eternal life. Pero tama ang kanilang nilapitan. Ang kanyang nilapitan ng rich man na ito ay ang Panginoong Hesukristo. Sino ba ang ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At ang sabi dito sa 1 John 5 verse 11, and this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. So, tama yung kanyang nilapitan. Sapagkat ang kanyang nilapitan, nasa kanya ang eternal life. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat sigurado tayo doon sa ating lalapitan. Para doon sa mga nasa live streaming, I just pray na if we have an urgent need sa ating spirituality, pumunta po tayo doon sa tamang sources. Pumunta po tayo sa ating Panginoong Hesukristo na nasa Kanya ang tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nothing else, wala nang iba, ang Panginoong Hesukristo lamang. And the rich man is right in his approach with the Lord Jesus Christ. No? The first fact to know is that to praise Jesus, okay, tingnan po natin to praise Jesus and to kneel before Jesus is not enough to receive eternal life. Bakit? Itong mayaman na ito, lumuhod to, nagpatira pa, at nasa kanyang puso na makatanggap ng eternal life. But it is not enough. Kasi, kung titingnan natin yung Matthew 7 verse 22 to 23, ang sabi doon, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kung itong rich young man nagpatira pa at nasa puso niya ang eternal life, it is not enough. Itong isang ito, tumatawag pa nga ng Panginoon, Panginoon. Gumagawa nga kami ng mga bagay-bagay. Nagpo-prophesy kami. We cast demons in your name and done many wonders in your name. Pero anong sabi ng Panginoon? Lumayas kayo sa aking harapan, hindi ko kayo kilala. Ito tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Itong rich man na ito, nagpatira pa. He kneeled before Jesus Christ. But it is not enough. Hindi po enough yun. Sapagkat kung ito nga tumawag ng Lord, Lord, hindi enough. Sapagkat sabi ng ating Panginoon sa Kanya, umalis kayo sa aking harapan, di ko kayo kailangan. So, what is enough? What is more than enough? What is more than enough is that this rich man must consider that Jesus Christ is the Son of the living God. More than enough doon sa kanyang ginawa, kinakailangan maunawaan niya
na ang ating Panginoong Hesukristo, He is not only a good teacher because this rich man think na ang ating Panginoong Hesukristo ay mabuti lamang. But then, he doesn't know na ang kanyang kaharap ay anak ng Diyos. He is the Son of the living God, and there is the divine things na nandoon sa ating Panginoong Hesukristo. So, the rich man thought na Jesus Christ only achieved yung moral goodness. Kaya siya nakakapagturo ng mga bagay na magaganda at mga bagay na patungkol sa Panginoon Diyos. But this type of things should be corrected by the Lord Jesus Christ. Paano niya kinorek? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, why do you call me? Sabi niya doon sa anong version, sabi niya doon. Why do you call me good? There is none good but one, that is God. The young man never think that the Lord Jesus Christ is God. Alam niya yung kanyang approach na ang eternal life ay pinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. He doesn't know kung papaano niya mai-inherit yung eternal life, but what he know is just to approach the Lord Jesus Christ. But then, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, to correct that rich man. Sabi niya ang ating Panginoong Hesukristo, why do you call me good? There is none good but one, that is God. The young man, God alone is good, no man is good, not in comparison to God, not good enough to ever stand before God in righteousness. So, dalawang bagay po. Jesus told the young man how to enter life, that is, how to receive eternal life. Therefore, Jesus was claiming to be God. Tandaan natin ang ating Panginoong Hesukristo, nung nasa yugto siya na pupunta doon sa nasa tomb na si Lazarus, sabi doon sa John 11 verse 25, Jesus said to her, kila Martha, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Sabi niya, do you believe this? So, ang buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. So, it is a thing that dapat malaman ng tao na ang buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Jesus was correcting the young man. He was speaking these words forcefully. Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Therefore, Jesus tried to lead the young man to acknowledge and honor him as God. It was the only way the young man could ever receive eternal life. So, kneeling before the Lord Jesus Christ is not enough. But what is enough, what is more than enough, is that he must know that the Lord Jesus Christ is the Son of the living God. And Jesus Christ is God. Okay. So, another thing, self-righteousness and respectability is not enough to receive eternal life. Sabi doon sa verse 19 to 20, you know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And he answered and said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth.
So, self-righteousness, sapagkat the rich man think na sapat yung kanyang nagagawang kabutihan. Yung minensyon ng ating Panginoong Jesucristo na law, no? Iniisip ng rich man na yun, maaring inisip niya na yun ang mga mahahalagang batas na in a way na sa kanyang pagkakaalam ay pumasa siya, na nagawa niya. Kung kaya't sabi niya, all these things I have done. Pero ang totoo niyon, no one can obey the law perfectly, even in God's sight. Pero ang sabi ng rich young man, sabi niya, nagawa ko na lahat yan. Okay, so, self-righteousness, respectability is not enough to receive eternal life. Sapagkat the Lord Jesus Christ, making His correction, sabi niya doon ang ating Panginoong Jesucristo, although itong 5 laws na ito ay they are the laws of respectability that had to do with his duty toward his neighbor. Kung titingnan natin Exodus chapter 20 verse 12 to 16. So, ang problema dito, itong rich young man, sinasabi niya, lahat ito ay nagawa ko na. But then, the Lord Jesus Christ correct him. Sabi ng ating Panginoon, the man was failing to love his neighbor as himself. Yung mga bagay na yon, naaating niya sa kanyang sarili. But, he never applied it doon sa ibang tao. He never applied it doon sa kanyang neighbor. Ito yung 5 laws of respectability na dapat duty niya para maisagawa sa ibang tao. Ngunit ito ay itinatago niya lamang sa kanyang sarili. He was not generous enough with others, not giving and helping like he should. The rich young ruler misunderstood God's law. He had a tragic sense of tinatawag na self-righteousness. He thought that some commandments were more important than others. He thought man could keep God's law and build up a balance sheet with God, securing God's acceptance. Panginoon, nagawa ko na lahat ito, maaring ako tanggapin mo na. Maaring ako magkaroon ng eternal life. Minsan ganyan po ang tao, no? Pag nakagawa ng kabutihan, ang akala ng tao ay isa siyang magandang ehemplo na sa ating Panginoon Diyos. But then ito ang dapat nating unawain. Unless na ang Panginoong Jesucristo ay wala sa atin, hindi natin masasabi na yung righteousness and good works that we are doing please God. Sabi sa salita ng Panginoon na He Himself, ang ating Panginoon na ang kasalanan ay Kanyang inako na so that we might be the righteousness of God in Him. He who knew no sin has been sin for us that we might be the righteousness of God in Him. Ang righteousness ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob sa atin. So, we should have the righteousness of the Lord Jesus Christ. Kung wala yon, lahat ng gagawin ng isang tao, even good works, are all futile. Ito ay baliwala, and God doesn't accept it. Sabi ng Panginoon kay Cain, if you do what is right, will you not be accepted? Kung tama ang ginagawa mo, hindi ba kita tatanggapin? Kung tama ang ginagawa natin, hindi ba tayo tatanggapin ng ating Panginoon Diyos? At kung tama ang ginagawa natin,
hindi ba tayo mapapatawad ng ating Panginoon Diyos doon sa ating mga kamalian na nagawa? So, tandaan po natin, sabi dito, to be loved by Jesus Christ is not enough to be saved, but more than enough to surrender all we are and all we have. And that is to give everything and to deny oneself. Ito yung sinasabi doon sa verse 21 to 22. Then Jesus, looking at him, loved him. Hindi komot ang Panginoon Diyos, nandoon yung pag-ibig niya sa rich man, ay makakamit niya na yung eternal life. Sabi dito, then Jesus looking at him, loved him and said to him, one thing you lack, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and come, take up the cross and follow me. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possession. Tama ang lahat ng ginawa. In the end, he done wrong. Sapagkat ayaw niyang bitawan ang kanyang possession. So, to be loved by Jesus is not enough to receive eternal life. Yung man's longing and ache for eternal life touch Jesus deeply. So, na-touch ang ating Panginoong Jesucristo doon sa desperation na makamit ng rich young man ang eternal life. Nahipo ang ating Panginoong Jesucristo. Meron nga bagay na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay umiyak. Alam nyo yun, John 11 verse 35, Jesus wept. Nung nandoon na siya sa burol ni Lazarus, ang ating Panginoong Jesucristo ay napaiyak. Pero napaiyak siya dahil alam niya na si Lazarus ay sa kanya. And Lazarus is his disciple. Pero ito, the rich young man never knew that Jesus is God, at itong rich young man never attained to do his duty doon sa kanyang neighbors. Okay. So sa pagkakataon nito, itong rich young man, yung kanyang longing doon sa eternal life, dahil nakita niya Jesus was deeply so concerned sa kanya, iniisip niya na ito ang kapamaraanan na mapapasa kanya ang tinatawag na eternal life. The Lord's love cannot save us. Bakit? Kasi kung titingnan natin yung John 3:16, for God so loved the world. Ibig sabihin, mahal ng Panginoon Diyos ang lahat ng nilalang. Hindi niya mahal doon yung kasalanan, at hindi niya mahal yung mga taong hindi magsusurrender sa Kanya, hindi magsasubmit, at hindi magdi-deny ng kanilang sarili. Mahal ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng tao, sapagkat creation niya ang lahat ng tao. Ang hindi niya mahal ay yung mga taong hindi magsusurrender sa Kanya. Those who will not submit to Him, and those who will not deny themselves, and then those who will not follow the Lord Jesus Christ. So, the Lord's love cannot save us, not by itself, not against our will, not if we refuse to surrender all we are and all we have. Giving everything is what God required to receive eternal life. But more than enough is to deny oneself and follow Christ. So, bakit ayaw iwanan ng rich man ang kanyang kayamanan? The young man rejected Jesus for 3 reasons. Unang-una, because of unbelief. He is not willing to entrust his life sa ating Panginoong Hesukristo. Although, tama ang approach niya that Jesus Christ, nasa
paglapit niya sa Panginoong Hesukristo ay makakamit niya ang eternal life. But he doesn't want himself to entrust his life sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, because of self-righteousness and pride. And pangatlo, because of love of the world. Mahal niya pa yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan na ito. Ayaw niyang iwanan ang kanyang kayamanan. Ayaw niya na iniisip niya na ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan sa kanyang pamamagitan ng kanyang lakas dahil doon sa kanyang na-acquire na kayamanan, ayaw niyang iwanan yung great possession niya. Note a critical point. Tandaan natin, giving all, surrendering all we are and all we have. Pag sinabing giving, it is a sensitive subject. Okay. Yung giving. Ano, Panginoon, ang ibibigay ko? Yung sarili ko at lahat ng nasa akin. Mahirap yata yun, Siguro iniisip natin, mahirap yun. Okay. Papaano ko ibibigay yung yung lahat sa akin? Kung yung obligation ko sa pagbibigay ng tithes, hindi ko nagagampanan, papaano ko pa ibibigay ng lahat ng resources ko? Panginoon. Napakahirap. Mahirap itong bagay na ito. Pero ito ang requirements ng ating Panginoon Diyos. Okay. So, God is bound to expect all needs to be met. Okay. Kung halimbawa, tayo ay tunay na mayroong pananampalataya and we entrust our life sa ating Panginoon Diyos, we must expect all needs to be met. Yung expectation natin, sa ating parents ay maging ganap. Yung expectation ng ating mga anak sa atin ay dapat maging ganap. Nandoon dapat yung expectation natin sa ating gobyerno. Na expected natin na ang ating gobyerno ay gagawa ng mga bagay-bagay para sa welfare ng bawat citizens. Nandoon dapat ang expectation natin, even in the church, sa mga leaders, sa mga pastors natin, para sa spiritual growth ng mga members. So, nandoon dapat yung expectation natin. Ang expectation natin na dapat expected natin na makikita natin. So, ang pinakatot dito, God expects us to work so that we can have enough to help others. Gusto ng Panginoon ay meron tayong sense sa bawat bagay na dapat natin makita. Even, ganun din sa ating tahanan, di ba? Nagiging responsible tayo. Nagkakaroon tayo ng malasakit doon sa ating tahanan. Pag nakita natin ng electric pan nakabukas at walang gumagamit, anong ginagawa natin sa bahay natin? Pinababayaan natin. Ay, hindi. Inaalis natin yung saksak. At pagkatapos inahayaan natin na wala namang gumagamit na electric pan, kinakailangan magtipid sa kuryente. Para doon sa may mga aircon sa bahay. Sa Saudi, pwede yon. Sa Saudi, yung air condition ay naka-on lagi. Bakit naka-on? Kasi mainit sa Saudi Arabia, ang ginagawa noon, yung tubig na lumalabas na mainit sa gripo, inilalagay doon sa loob ng kwarto. Pagkatapos bubuksan ng air condition at pagkatapos papasok sa trabaho. Ang aircon nakabukas maghapon. Hindi natin pwedeng gawin yon kung meron tayong malasakit.
kung may malasakit tayo na hindi natin dapat inaaksaya ang mga bagay-bagay na pwede naman nating tipirin. Amen. So, note, a crucial point. God gave us a talent to use in taking care of our own needs. But after our needs are met, the talent entrusted to us to be used to help others. Mayroon tayong talent para gamitin natin, hindi lamang para itago natin, kundi para ipamahagi sa ibang tao. I-share natin kung ano ang dapat nating i-share. Ito lamang ay salita ng Panginoon. The young man had a serious flow, the very same flow that exists within so many today. He did not believe heaven was glorious enough to merit the giving up of his possession. And in conclusion, sabi dito, nothing is more than enough in the world for us to possess. God's promise of eternal life in Jesus is much more than enough for us, even as we are not sufficiently enough living in this world. Sa buhay po natin, we must walk a mile. Okay. Kung ano ang nakikita nating sapat sa atin, pwede natin tignan ang bagay na mas lalong sapat para sa atin. We need what is more than enough sa atin bilang isang mananampalataya at bilang isang pinagkalooban ng Panginoon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na salita. Patuloy po, Panginoon, na maging rema, Panginoon, ang inyong salita sa aming puso, sa aming diwa, sa aming isipan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na mabigyan namin, Panginoon, ng halaga yung kaligtasan at yung buhay na walang hanggan na amin tinitignan sa future of Father God habang kami ay nabubuhay dito sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na punong-puno ng compassion and mercy sa bawat isa. Waiting, O Father God, doon sa labas, sa mga tao, doon sa lost souls of Father God, para ma-receive nila ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong banal na salita. Panginoon, maraming salamat because for us, O Lord God, you are more than enough. Maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.